Hi guys! Welcome to our vlog at ngayon pag-uusapan natin ang tungkol sa monopolistic competition at magtatanong din tayo ng ilang tindahan tungkol sa paninda nila. So let's go! Ano nga ba ang monopolistic competition? Ang monopolistikong kompetisyon ay isang uri ng hindi perpektong kompetisyon kung saan maraming mga producer ang nakikipagkompetensya sa isa't isa ngunit nagbebenta ng mga produkto na naiiba sa isa't isa at sa mga tuwid ay hindi perpektong mga pamalit. Hi guys! Ang una nating tindahan na pupuntahan ay ang tindahan nila Ate Ni. Tara! Wala din kanin. Bumibili pa yan, ano ba yan? Sige po lang. Pinarinig ko. Ano talaga pa siya niya, Andres? Stop yan. Hindi. O, dalihan nyo na. Diretso. O, sige, diretso na yan. Yan na, number 1. O, sige. Yeah. Dalihan nyo na. Punta na kayo dun. Hi po Ate Ni. In 1 to 10 po, gaano karami ang student na bumibili sa inyo? 3, ano lang, i-rate ko hanggang 3 lang kasi ito naman pa tinin. Ano ang mabenta sa tindahan nyo? Pag sa mga bahay, yung mga pasit kantong, kape, yun, number 1 yan. Sa mga student naman po. Face mask. Face Saka mga mask. candy, yun eh. Kasi hindi man ako namibenta ng cigarette. Gaano po kayo nakakasabay lalo na't marami po kayong nagtitinda at halos dikit-dikit na po? Sabay lang, laban lang. Siyempre, ganun talaga, may competition talaga yung mga laban lang. Or the fight ang paano nyo pa po mas nakokontrol ang inyong kita lalo na't marami na po kayo nagtitinda? Minsan, pababaan ng pressure. Kailangan ibaba ng konti yung pressure para yung tao, hindi mawawala yung mga tuko. Bababaan ng pressure. Kahit na medyo mataas yung mabilis mo, babaan ng pressure. Okay po, maraming salamat po. Action. At ngayon, ang pangalawang destinasyon na pupuntahan natin ay ang paninda ni Kuya JR. Tara. Pwede in 1 to 10 po, gaano karami ang student na bumibili sa inyo? 5 na lang. Paano po kayo nakakasabay lalo na marami na po kayo nagtitinda halos dikit-dikit na po? Tagal lang yan. And last na tanong po. Paano nyo po mas nakokontrol ang inyong kita lalo na't marami po kayo nagtitinda? Alam mo, sa pag-budget lang sa mga araw-araw. Maraming salamat po. Thank you po. Ang pangatlo naman na destinasyon na pupuntahan natin ay ang tindahan ni Nanay Teresita. Tara, Magandang umaga po. Ito po ang Yan. ito po ang unang tanong namin. Gaano in 1 to 10 po, gaano po karami ang estudyanteng bumibili sa inyo? Mostly naman, mga 10, gano'n. Mostly lang yun. Kasi hindi pa pasok kami. Pag already pasok kami, doon marami. Ito po, pangalawang tanong po. Ano ang mabenta po sa tindahan ninyo? Pagkain, ma'am. Ay, sir. Pangatlo po, paano po kayo nakakasabay lalo na't marami po kayo nagtitinda at halos dikit-dikit na po kayo dito? Totally naman, nag-iisa lang ako lang dito eh. Pero hindi pare-pareho ang tinda namin. And last po, paano nyo po mas nakokontrol ang inyong kita lalo na't marami po kayong magkakalaban? Or marami po kayo nagtitinda. Example po, may nagtitinda din po doon na mga kagaya po sa inyo. And ano po yung gagawin yung control sa kita ninyo? Yung gagawin niyo? Tansyado lang yung bibilhin ko para mabili lang. Sige po, maraming salamat. At ngayon, ang panghuling pupuntahan nating tindahan ay ang tindahan ni Ma'am Angeline Lipon. So, Ma'am, Magandang umaga po. Ay.
Number 1 pong tanong. In 1 to 10 po, gaano karami ang student na bumibili po sa inyo? Siguro, kasi ang total population natin is pang student. Mga ano na, 1/3. 100 to 700. Marami na rin po. Pangalawa po, ano po ang mabenta sa tindahan niyo? Ay, usually, mga school supplies like coffee, color paper, nila paper. Para sila naman ang school supplies. And bakit po? Paano po kayo nakakasabay lalo na marami po kayo nagtitinda at halos dikit-dikit po yung tindahan? Siyempre po, may tindahan din po nagtitinda doon ng kagaya po sa inyo. Eh, paano po kayo nakakasabay lalo na marami po? Basically, medyo affordable din yung mga paninda kung mas mura ng konti sa iba. Kaya sa kanila, tapos, dapat friendly ka din sa mga bata para easy ka sa waste. Ay, try mo ko dyan kasi masuot yung tindera, ganun. Dapat lagi lang sa punta, friendly. Wala balik-balik ka sa looks. And last na tanong po, ma'am. Paano niyo po mas nakokontrol ang inyong kita lalo na't marami po kayo magkakalaban? Bali, ito lang din naman. Ikot-ikot lang po naman. So, kung ano yung lang kasi pinabibili mo. Kasi yung ibang tindahan din, alam hindi available yung kanilang mga hinahanap ng estudyante. So, kung ano yung hinahanap ng estudyante, ibibili mo para at least bumalik ka sa. Ayan. Maraming salamat po, ma'am. At ngayon, i-interview naman natin ang mga estudyanteng bumibili sa mga tindahan dito sa tapat ng school. So, tara! Pwede po namin kayo matanong. Ano pong kadalasang binibili niyo sa mga tindahan dito sa lahat ng school? Ano po, mga school supplies tsaka pagkain. Po, anong paninda ang dapat nilang itinda lalo na't nasa tapat sila ng school? Ano, mga school supplies kasi ay yung madalas na ginagamit ng mga estudyante. Sa mga paninda nila, mahal po ba o mura sa inyong bulsa? Mahal. Bakit po? Kasi ano eh, yung baon kasi namin kulang pa sa pangbili ng mga school supplies. Ano pong para sa inyo ang dapat i-implement ng nagtitinda para maraming bumili sa kanila? Wala, hindi ko alam sa Kuya, ano pong kadalasang binibili nyo sa mga tindahan dito sa tapat ng school? Notebook, tsaka papel, tsaka mga pagkain, syempre. Kasi madalas ako nagugutom. Ganun po. Pangalawa po, sa tingin nyo, anong paninda ang dapat nilang itinda lalo na nasa tapat sila ng Mga kagamitan para sa pag-aaral. Kasi kailangan po ng mga estudyante yun. Pangatlo po, sa mga paninda nila, mahal po ba o mura sa inyong bulsa? Hindi, dahil po mahirap lang po kami. Medyo mabigat para sa akin. At dito na po nagtatapos ang aming vlog. Maraming salamat po sa panonood. Mga dating luha ko ay napunasan. Buti na nga lang